Ikinulong na sa Bulacan Provincial Jail si Curly Discaya matapos arestuhin sa bisa ng warrant of arrest mula sa korte sa Malolos. Giit ng kanyang abogado, mahigit 100 dawit sa flood control scam ang handang pangalanan ng kontratista. Nakatutok si June Veneracion. Sa loob ng Senado kung saan siya nakadetain matapos ma-cite in contempt noong Setyembre na nakaraang taon, isinilbi sa contractor na si Curly Discaya ang arrest warrant na inisyu ng Malolos City RTC Branch 20 para ito sa kasong malversation of public funds, kaugnay ng isang maanumalya umanong flood control project sa Bulacan. Sa Senado na rin siya isinailalim sa booking procedure, gaya ng pagkuha ng mugshot at medical examination. Yung turnover na lang sir sa amin, tapos ibibiyahin na namin. Pagkatapos ang booking procedure, isinakay ng arresting team ng PNP CIDG si Discaya para dalhin sa Malolos RTC para sa return of warrant. Hindi na siya pinosasan dahil sa operasyon sa kanang balikat, resulta ng naputol na tendon o litid. Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ng kamay niya because of the injury. Kasama sa mga nagpunta sa compound ng Malolos RTC, si DILG Secretary John Vic Rimulya. I did it personally to dispel any doubts na may special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang ka-deal na mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. They are here at dito sila sa regular. Lalagay sila sa regular na selda. Paglabas ng commitment order mula sa korte, idiniretso si Discaya sa Bulacan Provincial Jail na magsisilbi niyang kulungan habang dinidinig ang kanyang kaso. Sabi ng abogado ni Discaya, meron pang dagdag na 150 personalidad na sangkutaan nila sa flood control scandal ang nakahandang pangalanan ng kontratista. Habang almost 9 months na sa Senate Detention Facility, isa-isa nare-recall niya lahat kung sino yung mga yon. Antayin na lang ho natin siya. Siya na lang ho bahala. Siya na lang ho bahalang magpangalan. Kasi sabi niya, papangalanan daw niya eh. Kung ikukumpara sa Senate Detention Facility kung saan dati siyang nakapiit matapos ma-cite in contempt, malayong-malayo ang kakaharaping kondisyon ni Curly Discaya sa bago niyang kulungan dito sa Bulacan Provincial Jail. Dito, makakasama niya sa masikip na selda ang iba pang inmate. Pwede siyang tumanggap ng dalaw na immediate family, pero tuwing Sabado at Linggo lang. Sabi ng mga nakausap naming kamag-anak ng mga inmate, nagtitiis ang kanilang mga mahal sa buhay sa selda na mahigit 30 ang nakakulong. Maghahain ng petition for bail ang kampo ni Discaya, pero hindi raw siya hihingi ng hospital arrest kahit pa may iniinda sa kanang balikat. Confident siya na malulusutan niya. Kasi nadamay siya rito bilang beneficial owner ng company ng St. Timothy. Pero patutunayan namin na hindi siya beneficial owner. Kasama sa kaso ni Discaya ang nakakulong niyang asawa na si Sarah at mga dating DPWH official na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Sa 11 akusado na inisyuhan ng warrant, 2 pa ang at large. Yung sa dalawa, mas maganda pa na sumuko na lang din kayo. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.